7 taon akong naging alipin sa sarili kong tahanan. Pinunasan ng sahig gamit ang sariling luha habang tinatawanan ng asawa at biyenan. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng lahat, pilit niyo akong pinaluhod sa putikan nang hindi niyo alam na ako ang may-ari ng lupang tinatapakan niyo. Ang akalang niyong basahan ay ang reynang wawakasan ang inyong karangyaan. Sino ngayon ang dapat lumuhod? Huwag mo na siyang alalahanin, Marco. Mas bagay naman siya sa kusina kaysa rito sa ballroom. She is just a plain, boring servant in a wife's clothing. Tignan mo nga kahit anong mamahaling damit ang isuot mo sa kanya. Amoy bawang at Zonrox pa rin siya. Naririnig ko ang bawat salita ni Sofia habang nakatayo ako sa likod ng makapal na kurtinang pelus na naghihiwalay sa kusina at sa engranding bulwagan. Hawak ko sa aking nanginginig na mga kamay ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang gamot ni Marco para sa kanyang migraine. Kanina pa siya reklamo na tila pinupukpok ang kanyang bumbunan dahil sa ingay ng mga panauhin at sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa ballroom. Pinili kong iwan ang masarap na pagkaing inihanda ko para sa aking sarili sa kusina upang asikasuhin ang asawa ko, ang lalaking 7 taon ko nang pinaglilingkuran ng higit pa sa aking sarili. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ang aking hipag ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking puso. Inasahan kong magagalit si Marco. Inasahan kong sasabihin niyang, "Sofia, asawa ko ang kinukutya mo." Ngunit ang tanging narinig ko ay ang mahina niyang pagtawa. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa sampal. Sinabi ni Marco na tama si Sofia at kailangan lang nilang tiisin ang aking presensya hanggang sa makuha nila ang pirma ko para sa bagong utang ng kanilang kumpanya. Doon, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang basong hawak ko ay unti-unting dumulas mula sa aking palad. Bumagsak ito sa sahig at nagkawatak-watak ang mga bubog kasabay ng pagtalsik ng tubig sa aking mga paanan. Walang ingay na lumabas sa aking bibig, ngunit sa loob ko, may isang malaking bahagi ng aking pagkatao ang gumuho at naging abo. Lumabas si Sofia mula sa likod ng kurtina at nang makita ako ay hindi man lang siya nagulat. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Sa isang iglap, tila sinadya niyang itisod ang kanyang paa sa gilid ng mesa. Ang pulang likido ay humaging sa hangin bago ito tuluyang kumalat sa puting-puting carpet ng hotel. Isang mantsang tila sariwang dugo sa gitna ng karangyaan. "Oh my God, Isabella! Look what you've done! Nakaharang ka kasi sa daan!" Sigaw ni Sofia na sapat na upang lumingon ang lahat ng mga negosyante at matataas na tao sa paligid. Dumating si Doña Aurora, ang aking biyenan, na ang mga mata ay naglalayab sa galit. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya tiningnan ang mga bubog sa paanan ko. Ang tanging nakita niya ay ang mantsa sa carpet at ang kahihiyang idinudulot ko raw sa kanilang pangalan. Sinabi ni Doña Aurora na ang isang tulad kong galing sa putik ay mananatiling marumi. Inutusan niya ako sa harap ng lahat. Sinabi niyang lumuhod ako at punasan ang mantsa gamit ang aking panyo dahil iyon lang daw ang tanging halaga ko sa pamilyang yon. Tumingin ako kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit iniwas niya ang kanyang paningin at uminom na lamang ng kanyang alak. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong itinukod ang aking mga tuhod sa malamig na sahig. Habang ang aking mga palad ay sumasayad sa basang carpet, naramdaman ko ang bawat tingin ng pangungutya mula sa mga taong nasa paligid. Ngunit sa gitna ng aking pagluhod, may isang bagay na nagbago sa aking paningin. Nakita ko ang aking sariling refleksyon sa makintab na sapatos ni Marco, isang babaeng durog, tinalikuran at minaliit. Ngunit sa likod ng babaeng yon, tila naririnig ko ang tinig ng aking ama na bumubulong sa aking alaala.
Ipinapaalala sa akin ang tunay kong pangalan. Ang 7 taon ng aking pagtitiis ay umabot na sa hangganan. Habang pinupunasan ko ang sahig, ang bawat kuskos ng aking kamay ay tila isang panata ng paglaya. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ang tanging gantimpala ko ay ang maging basahan sa ilalim ng kanilang mga paa? Sa gitna ng aking pagkapahiya, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa aking puso. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Tumayo ako ng dahan-dahan kahit na ang aking mga tuhod ay marumi at ang aking dangal ay tila nayurakan na ng husto. Tiningnan ko si Doña Aurora at si Sophie at si Sofia na parang mga estranghero. Ang aking kamay ay pumasok sa loob ng aking bulsa kung saan naroon ang isang maliit na card na may gintong tatak ng Solara Holdings. Ang kumpanyang akala nila ay kukuha sa kanila sa kahirapan nang hindi nila alam na ako ang may hawak ng susi sa kanilang bukas. Sa aking isipan, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang nakatingin ako sa kanilang mga mapang-aping mukha. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang palaging iniiwan sa ulan? At ngayon, nahawak ko na ang langit. Handa na ba silang malunod sa sarili nilang baha? Pag-uwi namin sa mansyon ng mga De Vega, tila ba mas lumamig ang simoy ng hangin sa loob ng malalaking pasilyo. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng bahagyang bakas ng tuyong mantsa ng alak mula sa aking mga tuhod. Isang paalala ng kahihiyang tinanggap ko sa harap ng maraming tao. Walang sino man ang nagtangkang magtanong kung maayos lang ba ako. Ang tanging naririnig ko ay ang mga yabag ni na Marco at Sofia na mabilis na pumanhik sa itaas. Tila ba nandidiri silang makasama ako sa iisang silid. Hindi pa ako nakakaabot sa dulo ng hagdan nang harangin ako ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa bato, walang bakas ng kahit anong awa. Sinabi niya sa akin na hindi na ako karapat-dapat na manatili pa sa ilalim ng kanilang bubong. Sa kanyang paningin, ang insidente sa party ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pasensya. Inutusan niya akong mag-impake ng aking mga gamit at umalis bago sumikat ang araw. Sinabi niya na sapat na ang 7 taon na pinatira nila ako rito bilang kawanggawa at ngayong wala na akong silbi sa kanilang imahe. Dapat na akong bumalik sa kung saan ako nanggaling. Pumasok ako sa aming silid ni Marco o sa silid na inakala kong sa amin. Nakita ko si Marco na nakaupo sa gilid ng kama, nakahawak sa kanyang ulo. Lumapit ako sa kanya, umaasang kahit sa huling sandali ay pipigilan niya ang kanyang ina. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, tanging inis ang nakita ko sa kanyang mga mata. Sinabi niya na pagod na siya sa mga drama ko at mas mabuti na ngang maghiwalay na muna kami para matahimik ang lahat. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na damdamin. Doon ko natanto na ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay matagal na palang bumitaw at ako na lang ang pilit na kumakapit sa isang lubid na matagal nang napatid. Dahan-dahan kong binuksan ang aking lumang maleta sa ilalim ng kama. Habang inilalagay ko ang aking mga simpleng damit, nahawakan ko ang isang maliit na sobrang nakatago sa pinakailalim ng aking mga gamit. Ito ang sobrang naglalaman ng mga huling bilin ng aking ama, si Don Julian Solara. 7 taon ko itong iniingatan. 7 taon kong pinaniniwalaan ang sinabi ni na Doña Aurora na ang aking ama ay namatay na baon sa utang at ang pamilya De Vega lamang ang nagligtas sa akin mula sa gutom at kahihiyan. Ngunit habang hinahaplos ko ang selyo ng Solara Holdings na nakaukit sa papel, tila may kung anong init na dumaloy sa aking mga ugat. Naalala ko ang huling gabi bago pumanaw si Papa. Hindi siya mukhang taong talunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang sinasabi niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa akin sa tamang panahon.
Napatingin ako sa salamin at nakita ang isang babaeng namumutla. May mga pasa sa puso at tila tuyot na ang mga luha. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa akin ni Doña Aurora ay isang malaking kasinungalingan. Isang tanika lang sila mismo ang gumawa para itali ako sa kanilang pagsisilbi. Bakit hindi ka patapos? Gusto mo bang kaladkarin pa kita palabas? Ang matinis na boses ni Sofia ay bumasag sa katahimikan. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang aking pag-iimpake. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa ako dahil kahit paano ay nakatikim ako ng buhay mayaman. Kahit na sa kusina lang naman daw ang naging pwesto ko. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop ng aking mga damit. Ang bawat tela ay tila may dalang alaala ng aking pagpapakumbaba. Ang mga apron na puno ng mantsa ng grasa. Ang mga damit na binili ko sa ukay-ukay para lang makatipid at maibigay ang lahat kay Marco. Nang matapos ako, isinara ko ang maleta. Narinig ko ang marahas na pagdikit ng mga lock nito. Isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng aking buhay. Pagbaba ko sa sala, nakatayo roon ang buong pamilya de Vega. Para silang mga huradong naghihintay na makitang lumisan ang isang kriminal. Doon ko naramdaman ang pinakamabigat na dagok. Sinabi ni Doña Aurora na dahil aalis na ako, wala na rin akong karapatang makita ang anak kong si Maya. Sabi niya, ang isang inang walang pera at walang tirahan ay walang karapatang magpalaki ng isang de Vega. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang aking munting Maya, ang tanging rason kung bakit ko kinayang lunukin ang lahat ng pangungutya sa loob ng 7 taon. Sinubukan kong lumapit kay Marco, hinawakan ko ang kanyang braso at nakiusap na huwag nilang gawin ito sa akin. Marco, parang awa mo na. Huwag ang anak natin. Ang paos kong pagsusumamo. Ngunit tinabig niya ang aking kamay. Sinabi niyang ito ang mas makabubuti para sa bata. Ang mamuhay sa piling ng mga taong may kakayahang ibigay ang lahat. Hindi sa isang inang tila pabigat na sa lipunan. Lumabas ako ng mansyon na bitbit ang aking maleta at ang durog kong puso. Ang malaking gate ng mga de Vega ay dahan-dahang nagsara at ang paglapat ng bakal sa isa't isa ay tila isang pinal na hatol. Habang naglalakad ako sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisngi. Malamig, tila nakikiramay sa aking pag-iisa. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa, isang lumang modelo na halos sayaw ng gumana. Dinial ko ang isang numerong 7 taon kong hindi tinawagan. Isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Attorney Valderrama, si Isabela ito. Si Isabela Solara. Nang marinig ko ang pagkagulat sa boses ng tapat na abogado ng aking ama, doon ko naramdaman ang unti-unting pagtigas ng aking loob. Sinabi ko sa kanya ang mga salitang babago sa tadhana ng lahat. Handa na akong kunin ang lahat ng sa akin. Simulan na natin ang pagbawi. Habang naglalakad ako palayo sa mansyong naging kulungan ko, tinitigan ko ang aking mga palad na basang-basa ng ulan. 7 taon akong naging anino. 7 taon akong nanahimik habang ninanakaw nila ang aking buhay. Ngunit habang lumalakas ang buhos ng ulan, tila hinuhugasan nito ang lahat ng takot sa aking puso. Paano nila haharapin ang bukas kung ang taong itinuring nilang basahan ang siya palang may-ari ng bawat hibla ng kanilang karangyaan? At higit sa lahat, paano nila babayaran ang bawat luhang pumatak para sa aking anak? Maya anak, huwag kang iiyak. Nandito lang si Mommy kahit hindi mo ako nakikita. Ito ang mga salitang paulit-ulit kong ibinubulong sa hangin habang nakasandal ako sa malamig at kinakalawang na rehas ng gate ng subdivision ni Marco. Isang gabi pa lang ang lumilipas mula nang itapon nila ako sa kalsada na parang isang basurang wala ng pakinabang. Ngunit ang pangungulila ko sa aking anak
ay tila 7 taon ng bigat na nakadagan sa aking dibdib. Sa loob ng maliit na boarding house na nakuha ni Attorney Valderrama, para sa akin, hindi ako nakatulog. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapaalala sa akin ng amoy ng buhok ni Maya at ang maliliit niyang kamay na palaging humahawak sa aking damit tuwing natatakot siya sa dilim. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na medyas, isang kulay rosas na medyas na may burdang bulaklak sa gilid. Ito ang tanging bagay ni Maya na nadala ko sa pagmamadali kong pag-alis. Hinaplos ko ang malambot na tela at tila naramdaman ko ang init ng kanyang maliliit na paa. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Napakasakit isipin na sa mga oras na ito, baka hinahanap niya ako. Baka umiiyak siya dahil walang magtitimpla ng kanyang gatas o walang magbabasa ng paborito niyang kwento bago matulog. Natanaw ko ang pamilyar na itim na sasakyan ni Sofia na papalapit sa gate. Agad akong nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Sapat na para makita ko ang loob ng sasakyan, ngunit hindi nila ako mapapansin. Huminto ang sasakyan para sa inspeksyon ng guard. Doon, nakita ko ang aking munting anghel. Nakaupo si Maya sa backseat, namumugto ang mga mata at yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Sa tabi niya, si Sofia ay abala sa pag-aayos ng kanyang muka sa harap ng salamin. Tila walang pakialam sa batang nasa tabi niya. Tigilan mo na nga ang pag-iyak, Maya. Your mother is gone because she's a loser. If you keep crying, I will tell the maid to throw that dirty doll away. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng sasakyan, matalim at walang kahit katiting na pagmamahal. Nakita ko kung paano nanginig ang balikat ni Maya at kung paano niya mas hinigpitan ng yakap sa kanyang manika. Tila ba ang manikang yon na lamang ang tanging koneksyon niya sa akin. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi, ngunit kasabay nito ay ang pagsiklab ng isang apoy sa aking kalooban na kailanman ay hindi ko naramdaman noon. Ang aking pagtitiis sa loob ng 7 taon ay dahil sa pag-aakalang ang pananatili ko sa tabi ni Marco ang magbibigay ng buong pamilya kay Maya. Ngunit mali ako. Ang pananatili ko sa pamilyang iyon ay naglalagay lamang sa aking anak sa gitna ng mga lobong walang puso. Sa bawat hikbi ni Maya na hindi ko mayakap, isang bahagi ng lumang Isabela ang namamatay at isang bagong Isabela ang isinisilang mula sa alabok ng galit at pagmamahal. Nang tuluyang lumayo ang sasakyan, kinuha ko ang aking lumang phone at tinawagan si Attorney Valderrama. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig at kasing talas ng kristal. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako makapaghihintay pa ng susunod na buwan. Gusto kong simulan ang pagpapatumba sa kumpanya ng mga De Vega sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Attorney na ang lahat ng mga dokumento para sa paglipat ng Solara Holdings sa aking pangalan ay handa na. At ang tanging kailangan na lamang ay ang aking presensya sa boardroom sa susunod na linggo. Ngunit bago iyon, may isang katotohanang ibinunyag sa akin si Attorney na mas lalong nagpatibay sa aking desisyon. Ang 7 taon na sinasabi ni Doña Aurora na kawanggawa nila ay isang malaking panlilin lang. Ang totoo, ang kumpanya ni na Marco ay matagal nang nakasandal sa isang trust fund na iniwan ni Papa para sa akin. Ginamit nila ang aking pera para bayaran ang kanilang mga utang at panatilihin ang kanilang marangyang buhay, habang ako ay pinagmamalupitan at itinuturing na katulong sa sarili kong tahanan. Ninakaw nila ang aking yaman, ang aking dangal, at ngayon, pati ang aking anak. Tiningnan ko ang mansyon sa malayo, ang bahay na tila isang magandang puntod para sa aking mga pangarap. Sa aking isipan, nakikita ko na ang pagguho ng bawat pader nito. Hindi sapat na mabawi ko ang aking pera. Gusto kong makita silang mawawalan ng lahat hanggang sa maramdaman nila
kung paano ang matulog sa malamig na sahig at magmakaawa para sa isang pirasong tinapay. Maglaro tayo sa sarili ninyong laro, Doña Aurora. Bulong ko sa hangin habang pinupunasan ko ang aking mga luha. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila mga basbas para sa aking gagawing paghihiganti. Paano kaya nila tatanggapin ang katotohanang ang batang kinukutya nila sa paaralan ay ang magiging tagapagmana ng pinakamalaking imperyo sa bansa? At ano kaya ang magiging mukha ni Sofia kapag nalaman niyang ang loser na pinalayas niya ay ang siyang may-ari ng bawat hininga ng kanilang kumpanya? Isabela, isipin mo naman si Maya. Kapag hindi mo ito pinirmahan, mawawalan tayo ng lahat. Gusto mo bang lumaking naghihirap ang anak natin? Gusto mo bang maging palaboy ang sarili mong dugo at laman? Ang boses ni Marco ay malambot. Tila punong-puno ng pag-aalala. Ngunit para sa akin, bawat salita niya ay tila isang malansang haplos ng ahas na nagpapalit ng balat. Nakatayo siya sa loob ng maliit at masikip kong kwarto sa boarding house. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila bahiyang-hiya na madikit sa kupas na pintura ng aking mga dingding. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang pirasong papel. Isang lumang drawing ni Maya kung saan kaming tatlo ay masayang magkakasama sa ilalim ng isang malaking puno. Ang papel ay gusot na at may mantsa ng aking mga luha kagabi. Isang kabaligtaran sa makinis at maputing dokumentong inilapag ni Marco sa ibabaw ng aking maliit na lamesa. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa akin ng lahat ng beses na naniwala ako sa kanyang mga matatamis na salita. Tiningnan ko ang dokumento. Isa itong guarantee agreement kung saan ginagamit ang aking pangalan bilang garantor para sa isang dambuhalang utang na kailangan ng pamilya De Vega upang isalba ang kanilang bumabagsak na kumpanya. Akala nila ay nananatili akong mangmang. Akala nila hindi ko alam na ang kumpanyang Solara Holdings na siyang magpapautang sa kanila ay ang kumpanyang sa akin mismo nakapangalan. Isabela, please. Look, I even brought your favorite flowers, sabi ni Marco habang iniaabot ang isang kumpol ng mga rosas. Ngunit sa halip na mabango, ang amoy nito para sa akin ay tila amoy ng nabulok na pag-asa. Alam kong binili niya lang ito sa gilid ng daan para lamang mapalambot ang aking loob. Dahan-dahan kong kinuha ang mga rosas. Naramdaman ko ang tinik nito na bumaon sa aking hinlalaki, sapat na upang maglabas ng isang maliit na butil ng pulang dugo. Ngunit hindi ako dumaing. Tinitigan ko ang dugo na unti-unting nanunuot sa talulot ng puting rosas. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking daliri ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa aking dibdib nang maalala ko kung paano niya ako hinayaang lumuhod sa putikan noong isang gabi. Inilapag ko ang mga rosas sa tabi ng dokumento at kinuha ang panulat. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag isigaw sa kanyang mukha ang lahat ng aking nalalaman. Tumingin ako sa kanya. Pilit na ipinapakita ang isang malungkot at tila sumusukong ngiti. Ang nangiting matagal na niyang ginagamit upang abusuhin ang aking kabutihan. Para kay Maya, Marco, gagawin ko ito. Mahina kong sabi. Ang aking boses ay tila isang bulong na dala ng hangin. Nakita ko ang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na ang bawat kurba ng aking pirma sa papel na yon ay hindi ang kanilang kaligtasan, kundi ang mitya na magpapasabog sa kanilang buong imperyo. Sa ilalim ng mga legal na terminong hindi nila binasang mabuti, nakasulat ang isang sugnay na kapag pumalya sila sa unang hulog na alam kong mangyayari dahil kontrolado na ni Attorney Valderrama ang kanilang cash flow, ay automatikong mapupunta sa Solara Holdings ang lahat ng kanilang ari-arian, kabilang na ang kanilang mansyon.
Nang matapos ang aking pirma, narinig ko ang marahas na paghinga ni Marco. Tila ba nabunutan siya ng tinik? Agad niyang kinuha ang papel at tila ba nakalimutan na ang kanyang pagiging mapagmahal na asawa. Ni hindi niya ako niyakap o tinanong kung kumain na ba ako sa gitna ng init at sikip ng kwartong ito. Nagmadali siyang lumabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sementadong pasilyo ay tila isang masayang marcha patungo sa sarili niyang bitayan. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa mga rosas na iniwan niya. Ang mga ito ay unti-unti nang nalalanta sa gitna ng maalinsangang hangin. Hinawakan ko ang aking leeg. Tila ba doon ko nararamdaman ang bigat ng tanikalang 7 taon kong dinala, na ngayon ay nagsisimula na ring maputol. Sa bawat sakripisyong ibinigay ko, akala ko ba ay pag-ibig ang aking itinatanim? Bakit ang tanging inaani ko ay ang laso ng inyong pagtataksil? At ngayong hawak ko na ang panulat, nawawakasan ng inyong karangyaan. Handa na ba kayong maranasan ang dilim na ipinaranas nyo sa akin? Hindi ka ba napapagod, Isabella? Look at you. You look like a ghost of your former self. You don't belong here in Makati. Baka mapagkamalan kang tagalinis ng banyo sa suot mong yan. Ang boses ni Monica ay puno ng venom. Bawat pantig ay tila may kasamang matalas na talim habang nakaupo siya sa harap ko sa isang napakagandang cafe. Si Monica, ang babaeng itinuring kong kapatid, ang tanging hiningahan ko ng aking mga lihim na sakit. Noong mga panahong parang sasabog na ang dibdib ko sa kalupitan ng mga divega. Ngunit ngayon, suot niya ang isang mamahaling silk dress at ang isang diamond necklace na alam kong galing sa pera ni Marco. Perang ninakaw nila mula sa aking trust fund. Pinagmasdan ko ang kanyang mga daliri na may maayos na manicure habang hinahawakan niya ang kanyang tasa. Ang bawat kilos niya ay tila isang pagtatanghal ng kanyang tagumpay sa pag-agaw sa aking asawa. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang sakit ng pagtataksil ng isang asawa ay mahapdi, ngunit ang pagtataksil ng isang kaibigan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng aking pagtitiwala. I didn't come here to talk about my clothes, Monica. Mahina ngunit buo kong sabi. Ang aking boses ay tila isang malalim na lawa na walang kahit anong kinalit sa ibabaw, kahit na sa kailaliman nito ay may naglalakihang mga alon. Tumawa siya ng mapakla, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Sinabi niya na dapat ay tanggapin ko na ang katotohanang mas mahal siya ni Marco dahil hindi raw siya boring at hindi siya amoy bahay. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon, siya na ang magiging bagong Mrs. De Vega at si Maya ay tatawagin siyang Mommy. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak, tila may isang malamig na kuryenteng dumaloy sa aking likuran. Dahan-dahan kong inilabas ang isang kulay kayumangging folder mula sa aking bag. Hindi ito mabilis, hindi ito marahas. Marahan ko itong inilapag sa ibabaw ng marmol na lamesa, sapat na upang matakpan ang kanyang mamahaling designer bag. Ano to? Are you begging me to leave, Marco? Oh, Isabella, please. Have some dignity. Sabi niya habang binubuksan ang folder ng may pagmamalaki. Ngunit habang binabasa niya ang mga papel sa loob, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang folder ay hindi naglalaman ng sulat ng pagsusumamo. Ito ay mga kopya ng lahat ng credit card statements ni Marco na nakapangalan sa Solara Holdings, mga gastusing ginamit niya para sa mga luho ni Monica. At sa pinakahuling pahina, naroon ang isang demand letter mula sa aking abogado. Ipinaliwanag ko sa kanya, sa boses na kasing lamig ng yelong natutunaw sa kanyang baso, na ang lahat ng mga regalo ni Marco sa kanya ay binili gamit ang perang embezzled mula sa kumpanyang pagmamay-ari ko. Sinabi ko na bilang tunay na may-ari ng Solara, may karapatan akong bawiin ang bawat sentimo, bawat bag, at bawat alahas na tinanggap niya. Ang mga karma bills na yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, at dahil hindi naman sa kanya ang perang ginamit,
Siya ang mananagot sa batas bilang kasabwat sa pagnanakaw. "You're lying! Basahan ka lang! Wala kang pera!" Sigaw ni Monica, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang lumingon, ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahatid ng kahihiyan sa kanyang direksyon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ko ang aking simpleng blusa at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Wala na roon ang Isabela na umiiyak sa kanyang balikat noon. Ang nakikita niya ngayon ay ang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang akala mong ginto, Monica, ay tanso lang na pinunasan ng dugo ng sakripisyo ko. Enjoy the necklace while it's still around your neck dahil bukas, baka rehas na ang nakapulupot dyan. Ang huli kong bitaw na salita bago ako tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng cafe, naramdaman ko ang paggagaan ng aking bawat hakbang. Ang amoy ng sariwang kape at ang liwanag ng araw sa labas ay tila mas masarap sa pakiramdam. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, may isang bahagi ng aking puso ang nananatiling sugatan. Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon nating pagkakaibigan? Ipinagpalit mo ang lahat para sa mga bagay na madaling mabawi, habang ang tiwala ko ay kailanman ay hindi mo na mababayaran. Ngayong alam mo na ang bangis ng katotohanan, kakayanin mo bang harapin ang dilim na ikaw rin ang gumawa? Isabela, dalian mo ang pagkilos. Huwag mong hayaang maghintay ang mga bisita ko nang dahil sa kabagalan mo. Isinuot mo na ang uniforme mo, kaya panindigan mo ang papel mo rito sa bahay. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining hall. Kahit na pinalayas na ako noong isang gabi, pinilit nila akong bumalik ngayong gabi para sa isang espesyal na hapunan. Ang dahilan, gusto nilang ipagdiwang ang pag-apruba ng pautang mula sa Solara Holdings. Ang pautang na akala nila ay bunga ng kanilang galing, ngunit ang totoo ay ako mismo ang nagmamanipula sa likod ng mga tabing. Pinabalik nila ako hindi bilang asawa, kundi bilang isang tagapagsilbi na magsisilbi sa kanilang mga panauhin upang ipakita sa lahat kung gaano ako kababa sa kanilang paningin. Inayos ko ang suot kong puting apron sa ibabaw ng aking simpleng damit. Ang amoy ng inihaw na tupa at ang bango ng mamahaling alak ay humahalo sa hanging puno ng tensyon. Pinagmasdan ko ang mahabang lamesang nararamtan ng telang seda. Ang mga kristal na basong kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier at ang mga pilak na kubyertos na tila mga sandatang nakahanda sa labanan. Sa bawat paglapag ko ng pinggan, nararamdaman ko ang mapang-aping tingin ni Sofia na nakaupo na sa dulo ng lamesa. Suot ang isang bagong kwintas na kumikinang ng husto. Thanks to this loan, mapapatunayan ko na sa lahat na ako ang pinakamagaling na project manager sa bansa. Solara Holdings is a giant and I tamed it. Mayabang na pahayag ni Sofia habang humihigop ng alak. Ang kanyang tawa ay tila pagkiskis ng mga tuyong kuko sa isang pisara, matinis at nakakairita. Tumingin ako kay Marco. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, pilit na ngumingiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang kaba. Alam niyang marupok ang pundasyon ng kanilang kumpanya. Ngunit sa halip na ayusin ang problema, mas pinili niyang gamitin ako bilang pain. Nang magtama ang aming mga paningin, agad siyang umiwas. Hindi ko nakita sa kanya ang lalaking pinangakuan akong poprotektahan habang buhay. Ang nakita ko ay isang anino ng isang taong hinalikan ng kamay na nagpapakain sa kanya habang lihim na itinataksil ito. Ang hapunan ay nagpatuloy sa gitna ng kanilang mga kwento ng karangyaan at mga planong paggastos sa perang hindi pa naman talaga kanila. Tahimik akong naglalakad sa kanilang paligid. Nilalagyan ng tubig ang kanilang mga baso, tila isang rebultong walang nararamdaman. Ngunit sa loob ko, binibilang ko ang bawat minuto, bawat paghamak ni Doña Aurora
sa aking pinagmulan ay tila dagdag na panggatong sa apoy na malapit nang tumupok sa kanila. Sa wakas, mailalabas na rin natin ang mga basurang hindi nababagay sa pamilyang ito, sabi ni Doña Aurora habang nakatingin sa akin ng may pandidiri. Isabela, pagkatapos mong magligpit dito, maaari mo nang kunin ang mga tira-tirang pagkain sa kusina at umalis na ng tuluyan. Consider it my last act of charity. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi nila naintindihan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang serye ng malalakas na pagkatok sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng nasa loob ng silid. Nataranta ang mga katulong at si Marco ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Nang bumukas ang pinto, hindi mga bisita ang pumasok. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga lalaking nakauniporme ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang ilang mga opisyal mula sa Securities and Exchange Commission. Don Marco de Vega, Doña Aurora de Vega. Ang boses ng namumunong opisyal ay kasing lamig ng semento. Mayroon kaming warrant para sa investigasyon ng inyong kumpanya dahil sa mga ulat ng money laundering at falsification of documents na may kaugnayan sa Solara Holdings. Ang baso ng alak na hawak ni Sofia ay dumula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig at nagkawatak-watak. Ang pulang likido ay kumalat sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mansyong tila kuta ng kanilang kapangyarihan ay biglang naging isang bitag. Tumingin ako sa kanila habang nananatili akong nakatayo sa gilid. Hawak pa rin ang puting tela ng tagapagsilbi. Sa gitna ng kanilang kaguluhan at takot, tanging ako ang nananatiling kalmado. Ang huling hapunang ito ay hindi pala para sa tagumpay nila. Ito ay para sa kanilang pagbagsak. Bakit tila nawalan kayo ng boses? Nasaan na ang mga salitang humahamak sa aking pagkatao? Ngayong ang mga rehas ng katotohanan ay dahan-dahan nang sumasara sa inyo, sino kaya sa atin ang tunay na basahang itatapon sa kalsada? Hindi ito maaari. This project is mine. I worked hard for this. Hindi niyo pwedeng kunin sa akin ang kumpanyang ito. Ang boses ni Sofia ay pumutok sa loob ng tahimik na opisina ng Solara Holdings, matinis at puno ng desperasyon. Ang mga papeles na hawak niya ay nagliparan at humampas sa sahig, na lumikha ng isang magulong eksena sa gitna ng silid na dati ay puno ng prestihiyo. Pagkatapos ng gulo sa mansyon, agad siyang tumakbo rito. Umaasang maililigtas pa niya ang bilyong-pisong proyekto na inakala niyang magiging tuntungan niya patungo sa rurok ng tagumpay. Ngunit ang mga gwardiya sa pintuan ay hindi na siya tinitingnan ng may paggalang. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay tila mga pader na walang emosyon. Pinanood ko siya mula sa dilim ng pasilyo. Ang suot kong uniforme ng katulong ay pinalitan ko na ng isang itim na silk dress na yumayakap sa aking katawan ng may awtoridad. Wala na ang amoy ng bawang at zone rocks. Ngayon, ang tanging nananatili ay ang bango ng mamahaling pabango na paborito ni Papa. Naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaang ngayon ko lang muling naramdaman pagkatapos ng 7 taon. I want to see the CEO. Ngayon din, I am a De Vega and you will pay for this humiliation. Sigaw muli ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang dambuhalang pintuan ng main boardroom. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanya. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila isang dahan-dahang martsa ng tadhana. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglaya ng aking kaluluwa mula sa mga tanikalang gawa sa panlalait at pang-aapi. Nang marinig ni Sofia ang papalapit na mga yabag, lumingon siya ng may galit, handang ibuhos ang kanyang puot sa kung sino mang haharang sa kanya. Ngunit nang magtama,
Ang aming mga paningin, ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang matinding pagkalito. Nakalaunan ay naging isang purong sindak. Napansin niya ang aking tindig, ang aking suot, at ang paraan ng pagtingin ko sa kanya, hindi na bilang isang takot na hipag, kundi bilang isang babaeng hawak ang kanyang leeg. Isabela, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Ang nauutal niyang tanong. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa dambuhalang lamesa na gawa sa mahogany at hinaplos ang makinis na ibabaw nito. Ito ang lamesang inuupuan ni Papa noon habang kinakandong niya ako at sinasabing balang araw, ako ang magpapatakbo ng lahat ng ito. Kinuha ko ang gintong nameplate na nakapatong sa gitna at dahan-dahang iniharap sa kanya. Nakasulat doon sa malalaking titik, Isabela Solara, Chief Executive Officer. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Sofia. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi at kung paano uant-unting nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Ang proyektong ipinagmamalaki niya, ang perang inaasahan nilang magliligtas sa kanilang pamilya, ay nakadepende sa isang pirma ng babaeng pinilit nilang lumuhod sa putikan. Ang proyektong sinasabi mo, Sofia, ito ay hindi kailanman naging sayo. Mula sa unang dokumento hanggang sa huling sentimo, ang Solara Holdings ay pag-aari ko. Ipinahiram ko lang sa inyo ang pagkakataon at sayang. Sinayang nyo. Ang aking boses ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng silid, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inabot ko sa kanya ang isang dokumento, ang formal na pagbawi sa lahat ng partnership ng Solara sa mga De Vega. Sa sandaling tanggapin niya iyon, ang lahat ng kanilang ari-arian na ginamit nilang collateral ay automatiko nang mapupunta sa akin. Ang mansyong tinitirhan nila, ang mga kotseng minamaneho nila, at ang bawat piraso ng alahas na suot nila ay mababawi sa loob ng 24 na oras. Napaupo si Sofia sa sahig. Ang kanyang marangyang damit ay nakakalat sa paligid niya, tila isang sirang pakpak ng isang ibong hindi na makakalipad. Tumingin siya sa akin. May mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit wala akong naramdamang kahit anong awa. Naalala ko ang bawat gabi na pinatulog nila ako sa sahig ng kusina. Naalala ko ang bawat iyak ni Maya na hindi ko mapatahan dahil sa kanilang kalupitan. Please, Isabela, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Ang kanyang pagsusumamo, isang huling pagtatangka na gamitin ang salitang kailanman ay hindi nila binigyan ng halaga. Ngumiti ako ng bahagya, isang mapait at makahulugang ngiti. Pamilya. Ang pamilya ay hindi nananakit, Sofia. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal. Ang pamilya ay hindi pinapaluhod ang isa't isa sa harap ng maraming tao. Tinalikuran ko siya at humarap sa malaking bintana na tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang liwanag ng mga gusali sa labas ay tila mga bituin na sumasaksi sa aking muling pagsilang. Sa likod ko, naririnig ko ang mahinang hikbi ni Sofia, ang tunog ng isang taong unti-unting napagtatanto na ang lahat ng kanilang tinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho na. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang anino pa ring nakadagan sa aking puso. Si Maya. Nakuha ko na ang kumpanya, nakuha ko na ang yaman, ngunit hanggang ngayon, ang aking anak ay nasa kamay pa rin ni na Marco at Doña Aurora. Paano ko haharapin ang galit ng isang pamilyang wala nang mawawala? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Aurora kapag nalaman niyang ang dating basahan ng kanilang bahay ang siyang wawasak sa huling hibla ng kanilang pangalan? Huwag kang lalapit, Isabela. Isang hakbang pa at hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Kung mawawalan kami ng lahat, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang nanginginig na talim na humihiwa
Sa katahimikan ng madilim na sala ng mansyon, nakatayo siya sa itaas ng grandeng hagdanan. Mahigpit na hawak ang braso ni Maya na umiiyak at nanginginig sa takot. Ang dating marangal at laging maayos na anyo ng aking biyenan ay wala na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong puot. Napatigil ako sa paanan ng hagdan. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang formal na kautusan ng pagpapaalis sa kanila sa mansyong ito. Isang dokumentong nagpapatunay na ako na ang may-ari ng bawat pako at semento ng bahay na ito. Ngunit sa sandaling makita ko ang takot sa mga mata ng aking anak, ang papel na yon ay tila naging walang halaga. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan, ang bawat balahibo ko ay tumayo, at ang aking puso ay tila isang ibong nagpupumiglas na lumabas sa aking dibdib. Lola, nasasaktan po ako. Mommy, tulong. Ang basag na tinig ni Maya ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksak sa aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo pa itaas at agawin ang aking anak mula sa mga kuko ng matandang babaeng ito. Ngunit alam kong sa bawat marahas na kilos ko, mas lalong hihigpit ang hawak niya kay Maya. Tumingin ako sa gilid at nakita ko si Marco na nakasandal sa pader. Tulala at tila nawalan na ng katuwiran. Amoy alak siya at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala siyang ginagawa habang ang sarili niyang ina ay ginagamit ang kanyang anak bilang panangga sa kanilang pagbagsak. Marco, gawin mo ang nararapat. Anak mo si Maya. Huwag mong hayaang saktan siya ng nanay mo. Ang aking pagsusumamo ay punong-puno ng pait at galit. Tumingin lang sa akin si Marco nang may mapaklang ng ngiti. Sinabi niya na wala na siyang pakialam dahil winasak ko na raw ang buhay niya. Sinabi niya na kung maghihirap din lang sila, mas mabuti pang maghirap kaming lahat. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging enhunyurak ay mas lalong naging mapanganib sa oras na ito. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking bag at ang mga dokumento sa sahig. Itinaas ko ang aking mga palad, isang senyales ng pagsuko. Ang bawat hininga ko ay mabigat, tila may nakadagan na semento sa aking baga. Inisip ko ang lahat ng hirap na dinaanan ko sa bahay na ito, ang bawat sampal, ang bawat panlalait, ang bawat gabing natulog ako sa kusina. Lahat ng iyon ay kaya kong patawarin. Lahat ng iyon ay kaya kong palampasin. Huwag lang ang makitang nasasaktan ang aking anak. Aurora, ibigay mo sa akin si Maya. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo, ang pera, ang mansyong ito, ang lahat ng sulara. Sa inyo na, ibalik nyo ang anak ko. Pabulong kong pagsusuma mo, nanginginig ang tinig habang hindi ko maialis ang tingin sa mumunting mga kamay ni Maya na pilit kumakawala. Napahalakhak si Doña Aurora, isang tunog na malamig at matalim, parang nagkikis-kisang buto. Iginiit niyang huli na ang lahat. Ayon sa kanya, ang dungis na dinala ko sa kanilang apelyido ay hindi kayang tumbasan ng kahit gaanong kayamanan. Sa baluktot niyang paniniwala, mas marangal ang mamatay kaysa mabuhay sa ilalim ng aking awa. Dahan-dahang umagos ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Bawat patak ay saksi sa aking kawalan ng magawa laban sa kanyang pagkasira ng bait. Sa dilim ng mansyon, kidlat lamang sa labas ang panandaliang nagbibigay hugis sa aming mga anino, mga anyong naglalaban sa gitna ng isang trahedyang walang takas. Isang matalim na tunog ng pagkabasag ang umaling-awngaw sa paligid nang itulak ni Doña Aurora ang isang dambuhalang vase sa itaas ng hagdan para harangan ang aking daan. Ang mga bubog ay nagliparan. Ang ilan ay tumama sa aking braso, ngunit hindi ko naramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bawat paghikbi ni Maya na tila unti-unting nauubusan ng lakas. Dahan-dahan akong humakbang pataas,
Ang bawat yapak ko sa mga bubog ay naglalabas ng tunog ng pagdurog ng kristal. Tinitigan ko si Aurora ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng kapangyarihan ng isang ina. Sa bawat luhang pumatak sa mga mata ng anak ko, Aurora, isang bahagi ng pagkatao mo ang wawakasan ko. Ibigay mo sa akin ang anak ko bago ko tuluyang makalimutan na naging pamilya tayo. Nanginig ang kamay ni Doña Aurora at sa isang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo siyang umatras patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang balkonahe. Ang hangin mula sa labas ay humahampas sa kanyang gulugulong buhok. Tila hinihigop sila patungo sa dilim ng gabi. Sa dinami-dami ng sakripisyo ko, hanggang dito na lang ba? Ang makuha ang lahat ng yaman sa mundo, pero mawala ang tanging dahilan ng aking paghinga. Kung ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkawala ni Maya, handa ko bang sunugin ang buong Solara para lang mailigtas siya? Bitawan mo ang bata, Aurora. Tapos na ang palabas na ito. Ang bawat minutong hinahawakan mo si Maya ay dagdag na taon sa likod ng mga rehas na naghihintay sa iyo. Ang boses ni Attorney Valderrama ay umalingaw-ngaw mula sa bukana ng pinto. Kasunod ang ilang mga unipormadong gwardiya ng Solara Holdings. Ngunit hindi ang mga gwardiya ang nagpahinto sa mundo ni Doña Aurora. Ito ay ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Isang sunod-sunod na mapulang liwanag na humahalik sa mga bintana ng mansyon na tila mga mata ng batas na sumisilip sa kanilang madilim na gawain. Sa isang pagkakataon ng kalituhan, lumuwag ang hawak ni Doña Aurora. Hindi ko na hinintay ang susunod na segundo. Tumakbo ako ng mabilis. Binaliwala ang mga bubog na bumabaon sa aking paanan at hinablot ko si Maya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig, ang kanyang mahigpit na yakap sa aking leeg, at ang basang pakiramdam ng kanyang mga luha sa aking balikat. Mommy, Mommy, huwag mo na akong iiwan. Ang pabulong niyang hikbi na tila nagpagaling sa lahat ng sugat sa aking kaluluwa. Hinding-hindi na, anak. Hinding-hindi na. Sagot ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Pilit na ibinabaon ang takot na naramdaman ko kanina. Habang inaalalayan kami ng mga gwardya pababa, nakita ko si Marco. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang mga dokumentong nalaglag ko kanina. Nakatitig siya sa aking pangalan na nakalimbag sa gintong selyo ng Solara Holdings. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito patungo sa isang matinding gulantang at huli ay isang malalim na kahihiyan na tila lumamon sa kanyang buong pagkatao. Isabela, CEO, ikaw ang may-ari ng Solara? Ang kanyang boses ay tila isang hungkag na tunog mula sa isang malalim na balon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang magmukha kaming tanga? Tumingin ako sa kanya ng may halong pait at awa. Hindi awa dahil sa nawala sa kanya, kundi awa dahil sa dumi ng kanyang puso. Hindi ko kayo ginawang tanga, Marco. Ang sarili niyo ang ginawa ninyong katawa-tawa. Pinili ninyong maging bulag sa kabutihan dahil mas nakasilaw ang inyong kasakiman. Ang basahan na tinuring nyo sa loob ng 7 taon ay ang siya palang nagpapakain sa inyo nang hindi nyo man lang napansin. Biglang lumambot ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig sa mismong lugar kung saan niya ako hinayaang lumuhod noong gabing iyon. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng aking damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko na pinaniniwalaan. Isabela, please, patawarin mo ako. I was just pressured by my mother. Mahal kita. Alam mo yan. Isipin mo si Maya. Kailangan niya ng ama. Maari nating ayusin ito, di ba? Babawi ako. Magsisimula tayo ulit. Ang kanyang mga salita ay tila mga basag na piraso ng salamin na wala ng silbi. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang folder na kanina ko padala. Inilapag ko ito sa kanyang harapan. Hindi ko ito itinapon. Dahil sa sandaling ito, mas mataas na ang aking dignidad
kaysa sa kanilang galit. Isa itong petition for nullity of marriage at mga dokumento para sa sole custody ni Maya. Pirmahan mo ito, Marco. Yan ang huling utang na loob na kukunin ko sa'yo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ko pa ang pangalan nyo sa mas malalim na putik sa korte. Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit, dahil ang galit ay para lamang sa mga taong mahalaga pa sa atin. Para sa akin, si Marco ay isa na lamang estranghero na nagkataong naging bahagi ng aking madilim na kahapon. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang kamay habang inaabot ang panulat. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, nararamdaman ko ang pagputol ng huling hibla ng tanikalang nag-uugnay sa amin. Ang mansyong ito, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa pakiramdam ng kalayaang dahan-dahang bumabalot sa akin. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang mahinang paghagulhol sa malamig na sahig. Sa labas, ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ganito na lang ba ang katapusan ng taong pinangakuan ko ng habambuhay? Ang makita siyang lumuluhod sa harap ko, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na mawalan ng karangyaan? Ngayong hawak ko na ang aking kalayaan at ang aking anak, handa na ba ang mundo na makita ang tunay na Isabela Solara? Diyang ka nababagay, Aurora, sa labas ng tarangkahang ito, kung saan ang tanging pag-aari mo na lang ay ang iyong kayabangan. Ang boses ko ay kalmado, tila isang banayad na simoy ng hangin sa gitna ng matinding gulo. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, pinapanood ang mga tauhan ng sheriff na dahan-dahang inilalabas ang mga gamit na kailanman ay hindi naman talaga naging sa kanila. Ang bawat piraso ng kasangkapan, ang dambuhalang salamin sa sala, ang mga kristal na chandelier at maging ang mga mamahaling kurtina ay isa-isang binababaan ng hatol. Tiningnan ko si Doña Aurora. Nakaupo siya sa isang maliit na silyang kahoy sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang isang maliit na kahon ng mga alahas na alam kong kukunin din sa kanya sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang suot na mamahaling gown ay may dumi na ng alikabok at ang kanyang mga paa na dati ay palaging nakasuot ng designer heels ay nakatapak na ngayon sa magaspang na semento. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanang siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang buhay. Isabela, parang awa mo na. Ang mansyong ito, ang tanging alaala ng asawa ko. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, mahina at wala ng awtoridad. Hindi ko siya tiningnan ng may galit. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na hindi ko inakalang posible. Naalala ko ang bawat hapon na pinaluhod niya ako rito sa tapat ng gate na ito dahil lang sa nakalimutan kong pakintabi ng kanyang mga sapatos. Naalala ko ang amoy ng Zone Rocks na nanunuot sa aking mga kuko at ang hapdi ng mga sugat sa aking kamay habang nilalabhan ko ang kanilang mga damit. Ngayon, ang tanging amoy na nananatili sa paligid ko ay ang bango ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin na ako na ang nagmamay-ari. Maya-maya ay lumapit sa akin si Maya. Hawak ang kanyang paboritong manika. Malinis na ang kanyang mukha. Wala na ang bakas ng mga luha kagabi. Nakasuot siya ng isang magandang bestidong puti, tila isang maliit na prinsesang sa wakas ay nakauwi na sa kanyang kaharian. Mami, alis na po ba tayo? Tanong niya habang nakatingin sa kaguluhan sa paligid. Hindi na tayo aalis, anak. Dito na tayo titira. Ito na ang bago nating simula. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang lambot ng kanyang buhok at ang init ng kanyang maliit na kamay ang nagpapaalala sa akin na ang lahat ng laban na ito ay hindi para sa yaman, kundi para sa kanyang kinabukasan. Pumasok kami sa loob ng mansyon, nilampasan ang mga tauhang
abala sa pag-aayos. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang pasasalamat sa bawat sakit na aking tinuos. Umakyat ako sa ikalawang palapag at pumasok sa silid na dating silid ni na Marco at Sofia. Ngunit sa halip na pumasok, dinala ko ang mga tauhan sa bodega sa dulo ng pasilyo, ang lugar kung saan nila ako pinatulog nung mga panahong sinasabi nilang charity ang pagtira ko rito. Ipinag-utos ko ang pagbuwag sa pader na yon. Gusto kong makita ang liwanag ng araw na pumasok sa madilim na silid na yon. Ang tunog ng mga martilyong tumatama sa semento ay tila isang himig ng paglaya sa aking pandinig. Bawat piraso ng gumigibang pader ay tila isang bahagi ng aking lumang pagkatao na tuluyan ng naglalaho. Nang hapon ding iyon, sa unang pagkakataon bilang CEO, pumasok ako sa main office ng Solara Holdings. Hindi bilang anino, kundi bilang ang babaeng dapat ay noon pa narito. Ang lamig ng aircon, ang amoy ng mamahaling leather ng aking executive chair, at ang katahimikan ng silid ay tila isang yakap ng aking ama. Naupo ako at tiningnan ang litrato ni Papa sa aking mesa. Nagawa ko na, Papa. Nabawi ko na ang lahat. Bulong ko sa hangin. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na humila sa aking atensyon. Isang sulat na iniwan sa aking mesa. Isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ito ay mula kay Marco. Sinabi niya na handa siyang gawin ang lahat. Kahit maging isang janitor sa sarili kong kumpanya, basta't wag ko lang siyang tuluyang alisin sa buhay ni Maya. Tinitigan ko ang sulat. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at ang sugat na iniwan nila ay hindi maghihilom sa loob ng isang gabi. Sa aking isipan, nakikita ko ang imahe ni Marco na nakatayo sa labas ng gusali, ragged at tila wala ng direksyon sa buhay. Sapat na ba ang makita silang naghihirap para masabing ako ay ganap ng magaling? O ang tunay na paggaling ay ang kakayahang hindi na sila makita bilang mga kaaway, kundi bilang mga anino na wala ng kapangyarihan sa aking bukas? At hanggang saan ang kayang ibigay ng isang ina kapag ang ama ng kanyang anak ay nagmamakaawa para sa isang huling pagkakataon na hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa pagsisisi? Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang mainit na haplos ng pagtanggap, isang kabaligtaran sa malamig at madilim na mga umaga na naranasan ko sa loob ng 7 taon. Nakatayo ako sa tapat ng malawak na bintana ng aking opisina sa itaas na palapag ng Solara Tower. Sa bawat pag-ikot ng aking upuang gawa sa mamahaling leather, nararamdaman ko ang bigat at sarap ng kapangyarihang dati ay ipinagkait sa akin. Amoy ng sariwang lavender at mamahaling kape ang bumabalot sa silid. Isang halimuyak na tila naglilinis sa bawat sulok ng aking alaala na dati ay puno ng amoy ng uling at panis na pagkain. Pumasok ang aking sekretary na si Sarah. Bitbit ang isang tumpok ng mga dokumentong nangangailangan ng aking lagda. Ngumiti siya sa akin ng may tunay na paggalang, hindi tulad ng mga plastik na ngiti na natatanggap ko noon sa mga pagtitipon ng mga Devega. Sinabi niya na ang huling quarterly report ay nagpapakita ng mabilis na pagbangon ng Solara Holdings matapos nating putulin ang mga linta na sumisipsip sa yaman nito. Naramdaman ko ang isang malalim na kasiyahan sa aking dibdib, isang tagumpay na hindi nanggaling sa pangalan ng asawa, kundi sa sarili kong dugo at pawis. Ma'am Isabella, narito po si Attorney Valderrama. May mahalaga daw po siyang sasabihin tungkol sa mga natitirang ari-arian ng mga Devega. Magalang na sabi ni Sarah bago lumabas ng silid. Pumasok si Attorney. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. Inilahad niya sa akin ang mga papel na nagpapatunay na ang lahat ng mga alahas at mga sasakyang nakuha natin
mula kay Sofia at Doña Aurora ay naisubasta na. Ang perang nakuha ay ididiretso sa trust fund ni Maya. Napangiti ako habang iniisip ang aking anak. Ngayon, nasa isang eksklusibong paaralan na siya, malayo sa mga mapanait na salita ng kanyang lola at tiyahin. Nakikita ko ang kanyang muling pagtawa, ang muling pagkislap ng kanyang mga mata na dati ay palaging puno ng takot. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, tiningnan ako ni attorney nang may pag-aalinlangan. Sinabi niya na may isang tao sa labas ng lobby na kanina pa naghihintay. Isang lalaking ayaw umalis hanggat hindi ako nakakausap. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam ko kung sino ito. Dinala ko ang aking mga hakbang patungo sa malaking monitor ng security camera sa aking desk. Doon, nakita ko si Marco. Nakatayo siya sa gilid ng main entrance, malayo sa marangyang anyo na nakagisnan ko. Ang kanyang suit ay lukot at kupas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay tila bapasan niya ang buong mundo. Isang anino na lamang siya ng lalaking dati ay tinitingala ko at pinag-alayan ng aking kabataan. Dahan-dahan akong bumaba patungo sa lobby. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila isang dahan-dahang marcha ng katotohanan. Nang makita niya ako, tila nagliwanag ang kanyang mga mata, isang liwanag na puno ng desperasyon at pagsisisi. Humakbang siya palapit, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking gwardiya. Isabela, please, kahit 5 minuto lang. Ang kanyang boses ay paos, tila galing sa isang taong matagal nang hindi nakakaramdam ng ginhawa. Sinabi niya na wala na silang matuluyan, na si Doña Aurora ay may sakit at wala silang pambili ng gamot. Nagmakaawa siya na kahit bilang janitor o tagabuhat ng mga kahon sa warehouse ay tatanggapin niya, basta't mabigyan ko lang siya ng pagkakataong makita si Maya at makabawi sa lahat ng kanyang pagkukulang. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na akong naramdamang galit, wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na katahimikan. Naalala ko ang bawat gabi na umiiyak ako sa tabi niya habang hindi niya ako pinapansin. Naalala ko ang bawat pagkakataon na pinili niya ang kanyang ina kaysa sa dangal ng kanyang asawa. Ang pagkakataon, Marco, ay parang tubig na ibinuhos sa buhangin. Hindi mo na ito maibabalik sa baso kapag tuluyan na itong hinigop ng lupa. Ang aking boses ay kasing lamig ng kristal, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinabi ko sa kanya na ang pagpapakita niya rito ay lalo lamang nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan ko siyang layuan. Ang tagumpay ko ngayon ay hindi para sa kanya at ang kapatawaran ko ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Nanginig ang kanyang mga labi at dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng lobby sa harap ng lahat ng aking mga empleyado. Ang taong dati ay tinitingala bilang prinsipe ng mga De Vega ay ngayon ay nakasubsob sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Isang matalim na tunog ng paghikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tunog na dati ay ako ang gumagawa tuwing gabi sa kanilang mansyon. Tinalikuran ko siya at naglakad pabalik sa elevator. Habang paangat ang sasakyan, tinitigan ko ang aking refleksyon sa makintab na pinto nito. Nakita ko ang isang babaeng matatag, isang inang matagumpay, at isang CEO na hindi na muling yuyuko sa kahit kanino. Ngunit bago sumara ang pinto, narinig ko ang huling sigaw ni Marco na nagpapatigil sa aking paghinga. Isabela, may isang bagay na hindi mo alam tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Hindi lang sila nagnakaw, may ginawa pa sila. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang pintuan ng elevator ay tuluyan ng nagsara. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng isang bagong tanong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ganito na lang ba? Sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag, mayroon at meron pa ring anino ng nakaraan na hihila sa akin pabalik sa dilim.
Ano ang lihim na itinatago ni Marco na kayang yumanig muli sa aking bagong tayong mundo? Buksan mo ang pinto, Isabela. Hindi ako nagsisinungaling. Pakinggan mo ako. Parang awa mo na. Ang sigaw ni Marco ay tila isang desperadong kumpas ng kamay ng isang taong nalulunod. Pilit na humahabol sa huling pagkakataong makahinga. Napahawak ako sa gilid ng elevator. Ang aking mga daliri ay mariing bumaons sa malamig na metal, habang ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok. Pinindot ko ang baton para muling bumukas ang pinto. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangalang binanggit niya, ang aking ama. Nang muling bumukas ang pinto, nakita ko si Marco na nakaluhod pa rin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat ng 7 taon na puno ng lihim. Sa boses na kasing lamig ng semento, inutusan ko siyang magsalita. Doon, sa gitna ng marangyang labi ng Solara Tower, ibinunyag ni Marco ang katotohanang mas lalong nagpadilim sa aking mundo. Sinabi niya na noong gabing inatake sa puso ang aking ama, hindi ito isang aksidente. Naroon si Doña Aurora. Nakita niyang nahihirapan si Papa. Nakita niyang pilit na inaabot ni Papa ang kanyang gamot sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sa halip na tumulong, kinuha ni Aurora ang gamot at itinago ito sa kanyang bulsa. Nanood siya. Hinintay niyang mawalan ng hininga ang aking ama upang masimulan ang planong pagnanakaw sa Solara Holdings bago pa man ako makatapak sa wastong edad. Naramdaman ko ang biglang pagkawala ng hangin sa aking paligid. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang matalim na yelong itinusok sa aking pandinig. Ang akala kong trahedya ay isa palang malamig na pagpaslang. Ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang pamilyang inakala kong sumagip sa akin, ay ang siya palang pumatay sa tanging taong nagmahal sa akin ng tunay. Ang bawat pagsisikap kong maging mabuting manugang ay tila isang malaking insulto sa alaala ng aking ama. Bakit ngayon mo lang sinabi, Marco? Bakit ngayon lang? Ang aking boses ay pumiyok sa tindi ng sakit. Ang aking mga kamay ay nanginginig na tila ba may sariling buhay. Umamin si Marco na natatakot siya sa kanyang ina at ginamit ni Aurora ang lihim na yon para kontrolin din siya. Ngunit ngayong wala na silang pera, ngayong itinapon na rin sila ng tadhana, hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng konsensya. Hindi ko na siya sinagot. Tinawagan ko si Attorney Valderrama at ang mga pulis. Sa loob ng ilang oras, ang huling kuta ng mga De Vega ay tuluyan ng gumuho. Pinuntahan namin si Doña Aurora sa maliit na apartment na tinutuluyan nila. Nang makita niya ang mga pulis, ang kanyang dating matikas na tindig ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Ngunit sa ilalim niyon ay ang isang takot na hindi na niya maitatago. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata habang nilalagyan siya ng posas. Walang salita ng pagmumura, walang sigaw ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagkamuhi na pinalitan na ng kapayapaan. Sinabi ko sa kanya na ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata sa loob ng 7 taon ay ang siyang magiging bawat araw na gugugulin niya sa loob ng malamig na rehas. Ang hustisya, kahit gaano katagal bago dumating, ay palaging nakakahanap ng daan pauwi. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo ako sa harap ng puntod ni Papa. Kasama ko si Maya, na masayang naglalagay ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng marmol. Ang simoy ng hangin ay banayad, tila isang mahinahong haplos sa aking balikat. Naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa aking puso. Ang Solara Holdings ay hindi na lang isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng aking muling pagsilang at ang katotohanang ang kabutihan ay palaging nananaig sa huli. Tumingin ako sa langit, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog.
Nagiiwan ng magandang kulay kahel at lila sa abot tanaw. Wala na ang anino ng nakaraan. Wala na ang takot sa bawat yapak. Ako si Isabella Solara, isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na kasing ningning ng ginto. Hawak ang kamay ni Maya. Dahan-dahan kaming naglakad palabas ng sementeryo. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang panata ng masayang bukas. Ang aming kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng sariling halaga at sa kapangyarihan ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ganito na lang ba ang buhay? Isang serya ng mga pagsubok na tila walang katapusan. Marahil, ngunit sa bawat bagyong dumaan, natutunan kong hindi sapat ang maging matatag. Kailangan ding matutong lumipad ng mag-isa. Ngayong malaya na ako, handa na akong yakapin ang bukas ng walang pag-aalinlangan dahil alam kong sa bawat dapit hapon, palaging may bagong bukang liwayway na naghihintay. 1 taon na ang lumilipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga De Vega. At sa bawat paghinga ko sa umagang ito, tila mas lalong nagiging matamis ang simoy ng hangin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan. Isang bahay na puno ng liwanag, mga halaman, at higit sa lahat, ang tunog ng kaligayahan. Wala na ang mabigat na aura ng panlalait. Ang tanging nananatili rito ay ang kapayapaan ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Inilapag ko ang aking tasa ng tsaa sa lamesang kahoy habang pinapanood ko si Maya sa malawak na damuhan. Suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Masaya siyang nakikipaglaro sa aming bagong aso. Ang bawat takbo niya, ang bawat malutong niyang tawa na tila mga kampanilya sa aking pandinig ay ang pinakamagandang gantimpala para sa lahat ng sakripisyong aking pinagdaanan. Hindi na siya ang takot na batang nagtatago sa likod ng aking saya. Siya na ngayon ay isang batang puno ng kumpiyansa at pagmamahal. Pumasok si Attorney Valderrama sa balkonahe. Bitbit ang ilang mga dokumento, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tungkol sa mga kaso. Ito ay ang huling ulat tungkol sa hatol ng korte. Sinabi niya na si Doña Aurora ay formal nang hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagkakait ng tulong na humantong sa pagkamatay ni Papa at sa malawakang pagnanakaw sa Solara Holdings. Sa loob ng malamig na selda, ang tanging kasama ni Aurora ay ang kanyang sariling anino at ang mga alaalang siya mismo ang sumira. Si Sofia naman ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na paupahan, nagtatrabaho ng marangal, ngunit mahirap, malayo sa karangyang dati, ay kanyang ipinagmamalaki, ngunit hindi naman sa kanya. At si Marco? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay wala ng bakas ng pait. Tanging isang malalim na pagtanggap na lamang. Ipinaliwanag ni attorney na si Marco ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon bilang isang ordinaryong empleyado. Hindi ko siya kinuha sa Solara dahil naniniwala akong kailangan niyang matutunan ang tunay na halaga ng bawat sentimo ng mag-isa. Nagpapadala siya ng mga sulat para kay Maya linggo-linggo at pinapayagan ko siyang makita ang anak namin sa loob ng ilang oras tuwing linggo sa isang pampublikong parke sa ilalim ng pagmamasid ng aking mga gwardiya. Ang aming kasal ay formal na ring napawalang bisa. Sa bawat pagkikita namin para sa kapakanan ni Maya, tanging paggalang na lamang ang namamagitan. Isang pagkilala sa aming nakaraan, ngunit may malinaw na hangganan para sa aming hinaharap. Lumapit sa akin si Maya at niyakap ang aking baywang. "Mommy, look, I drew a sun for you. It's because you are my light." Sabi niya habang iniaabot ang isang papel na may makulay na drawing. Naramdaman ko ang bahagyang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Ngunit ito ay mga luha ng wagas na pasasalamat. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at hinalikan ang kanyang noo. Sa loob ng 7 taon, akala ko ay kailangan ko ng isang lalaki o isang pamilya
para maging buo. Akala ko, ang pagtitiis ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit sa aking paglalakbay mula sa pagiging basahan patungo sa pagiging reyna ng sarili kong buhay, natutunan ko na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang mahalin ang sarili at protektahan ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Ang Solara Holdings ay mas lalong naging matatag sa ilalim ng aking pamumuno. Ngunit higit sa yaman at kapangyarihan, ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang makitang buo ang aking pagkatao. Ang bawat sugat sa aking kamay mula sa paglalaba at paglilinis noon ay naghilom na, ngunit ang mga aral na iniwan nito ay mananatiling nakaukit sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang sikat ng araw ay tila isang gintong yakap sa buong syudad. Wala na ang mga anino, wala na ang mga tanikala. Ako, si Isabela Solara, isang anak, isang ina, at isang babaeng sa wakas ay malaya na. Ganito na lang ba ang katapusan? Hindi. Ito ay hindi katapusan, kundi ang simula ng isang kwentong isusulat ko ng may sariling tinta sa isang papel na hindi na muling mababahiran ng luha ng pang-aapi. Sapagkat pagkatapos ng bawat bagyo, ang lupa ay mas lalong nagiging mataba para sa mga bagong halaman ng pag-asa. At sa ilalim ng liwanag ng solara, hinding-hindi na muling magdidilim ang aking mundo.